Lahat tayo may mga dahilan na kahit di umayon sa atin yung panahon, ay tuloy pa rin tayo sa mga trip na gusto nating gawin. Naalala ko pa yung pinakaunang trip na ginawa namin dati. We climbed Takadang way back 2025 bilang baguhan na nagmumotor sa ganong klaseng terrain. Na ang tanging pinanggagalingan lang ng skills ay sa panonood ng mga trail riding techniques at pagsama sa mga tropa na nagtitrail. Halong-halong emosyon ang naramdaman namin that day. Thrill, excitement, pagod, tawanan, kaba, takot. That time na yung magandang weather biglang naging foggy and dark, then sumunod na yung ulan. Nung natapos namin yun, talagang ramdam ko yung trip namin na yun ay kota na para sa buong taon. Pero hindi pala. Pagtapos namin nun, mas hinanap-hanap namin yung ganung pakiramdam. Hanggang yung mga small time at big time rides namin ay puro lupa na. This time sabi ko mukhang mararanasan na naman namin yung ganung pakiramdam habang umaakit ng bundok. Dahil na rin siguro sa pagod kaya medyo nalilihis na yung mga mata namin sa tanawin. Mas pinagtutuunan na lang namin ng pansin yung kalsada. Nung huminto kasi kami para umidlip sana saglit dun sa damuhan. Hindi ko alam pero kahit inaantok ako, di tumutuloy yung tulog ko. Kaya ang ending, medyo hikab ako ng hikab sa biyahe. Yung time nga na yan, gusto na lang namin talagang makarating dun sa kubo na tutuluyan namin para dun na lang magpahinga. Pero mainih, handa palang pampagising sa amin itong Kirino. Medyo bibitinin ko muna kayo mga tol bago tayo magkwento tungkol sa Matmad. Gusto ko muna ipakita sa inyo kung bakit so far ito yung pinaka first sa ranking ko ng mga magandang kalsada na nadaanan ko. Oh, ang ganda! Gago solid, men! Woo! Grabe yung view dito, men. Nung una tinatalo ako ng antok, pagod tsaka ng gutom. Kasi pachicha-chicha lang ako para hindi ma-jebs. Pero sa sandaling oras nakalimutan ko yun nung bumungad na sa amin yung mga magagandang tanawin na to. Woo! Grabe. Grabe, men. Sana nare-record ko ng maayos, mga tol. Sana na ipapakita ko ng kung paano nakikita ng mata ko. Sana mabigyan to ng justice nitong action cam na gamit natin yan. Tangina mo. Hayop. Tangina, men, ang ganda. May sila sa baba, oh. Shit. Shit. Mauna na kayo. Ay naman, ganda, hayop. And in some part of the road, hindi ko kayang palampasin na dadaanan na siya ng mata ko and then titingin na uli ako sa kalsada. Gusto ko siyang titigan ng matagal. Gusto ko siyang i-save sa utak ko. Kasi men, nasa harap ko na to. I'm so lucky kasi hindi ito screen.
dito mismo ako. Pero hindi ko pwedeng diintuan to mga tol. Pasensya na yung mga nauna kong kasama. Grabe lang to, men. Ang inayaw kong palampasin to. Tititigan ko muna to saglit. Woo! Nasanay ako sa magagandang tanawin na nakikita ko sa lugar na malapit sa amin. Para sa akin, maganda na yun. Pero min iba to. May gaganda pa pala. Mga footage na kuha ng camera ko actually pag pinapanood ko to sa screen. Hindi niya nagja-justify. Iba pa rin talaga pag pinuntahan mo. Pag nandun ka, ikaw mismo yung nakakakita. Masarap kuha na maraming litrato yung mga gantong lugar pero mas masarap siya ma-experience. Dumating kami sa Gawagan Nature Park ng 9 AM. Mababait yung mga staff nila and very accommodating. Dito kami nag-rent ng kubo at kumain. Then pagkatapos namin kumain ay nagpahinga na kami. Balak namin ay mag-ride out ng 2 PM para sakto na maganda yung tama ng araw. Kung merong araw. Dinakdakan. So ngayon, nagpalipas lang kami ng oras. Ang take off namin na yun is alas 2. Tapos sinitay na lang namin yung tour guide. Direct na kami sa taas. Bali, wala pa kaming plano kung anong gagawin doon. Gusto ko lang sana enjoyin ko lang muna. Tapos kung ano yung makitang pwede akitin, ayatin natin para malibot natin na maayos yung lugar. Pero wag na po kayong bumaba dun sa pulsa. Ah, Lang po sa highway. sige pa. So pinapadiretso lang kami ni, ayun yung tour guide namin mga tol nagpapahangin pa kasi sila ng gulong ng motor. Didiretso lang kami ng konti dito tapos doon na lang namin sila hihintayin. Pag aakyat ka kasi dito sa Matmat, hindi pwedeng basta-basta eh. Kailangan dumaan muna sa tourism nila, mag-register. Tapos hindi pwedeng walang tour guide. Oh shit! Ang aking lula ay bumabalik. Wait lang, paunahin ko lang si Brad. Woo! Ang tarik niyan! Since mainit kanina, hindi ako nag-expect na uulan. Kaya ang ginawa ko, sabi ko, para makapag-shoot ako ng marami, isasabit ko na lang yung camera sa katawan ko. Kaya iniwan ko sa kubo yung rainproof na belt bag. Pero ito palang ulap na to, hinihintay lang pala kami makarating dito. Tapos tsaka niya kami bubuhusan. Oh, damn! Ganda, gago. Ganda, gagi. Sana dun tayo papunta, huwag dito. Kurbada pa to Okay, ganun yung river. Lawit na tayo mga baba, guys. Tangina mo, ito na nga. Men, tangina, kailangan ko magpalagay ng camera sa bag ng tropa. Pero pa, kasya, maluwag pa sa bag mo? Maluwag pa bag mo? Maluwag bag? Oo. Ito. Putang ina. Hindi to waterproof.
Tangina min, ayaw malagay. So at yun, tuloy tayo mga pre. Sana naririnig nyo ako, hayop yan. Wala. Woo! Ang na kasi mga baliw, sabi ng may bagyo eh. Uy, pagkatatakbo. Minuto nga lang itinagal ng ulan na yun, tapos humina na rin agad. Sinek niya na siguro kung aatras kami. Pero syempre, tutuloy tayo. Layo kaya nito. Simula doon sa kalsada sa taas, pababa dito sa river ay maikli lang naman. Parang 1 kilometer lang. And andito na nga kami agad sa baba. Tour guide namin. Hey, ganda gagi. Ito yung unang river crossing. Ang magandang balita dito, kahit mukhang kanina pa umuulan dun sa taas nitong river, ay mukhang di naman tumaas yung gano'n yung tubig. Ang problema nga lang ay mga bato nito ay yung mga pebbles na malalaki, tapos may mga lumot-lumot pa. Kaya doble ingat talaga kasi madulas. Ay, okay na sa dito, men. Ito, mapino na yung mga bato. Medyo ano na, maliliit na yung mga bato dito, madali na siyang gulungan. Oh. Nice one. Nice one. Okay, gusto mo na. Sana. Malumot siya, Bonnie. Uy, babo. Magsak si Brand. At pagtapos niya, nagpatuloy na kami sa biyahe. Okay na rin yung mga daanan dito kasi kung makikita mo, yung mga lupa na part na mukhang nalulusaw pag umulan ay tinambakan na ng mga maliliit na pebbles para madaling daanan. After na following river crossing, dito na tayo. Puro pa ako na daw to. And this is where the fun begins. Ito yung favorite part ko sa mga ganitong biyahe, yung paahon. Alam mo kung bakit? Bukod sa masaya mag-ahon ng motor, ito yung part na kada ahon mo ay paganda na ng paganda yung mga nakikita mong views. Gusto ko mag-drone. Kasi gago. Kemot na yung gulong ko. Wow! Yeah! Putang ina, lupit mo, boy! Woo!
na! Okay. Good starting point dito. Kapit, aakyatin na natin yan. Tuloy-tuloy lang. Wow! Woo! Tangina, sana nakikita ng maayos ng ano, yung silaw. Sana nabibigyan ng justice ng camera ko. Gago, ang ganda. Oy, ganda dyan! Woohoo! Ganda! Gagi, ang ganda. Tingnan mo, sobrang smooth oh. Woo! Habang pataas kami ng pataas, paganda ng paganda yung nakikita namin. Ito yung nagiging motivation ko kaya mas ginaganahan ako na magpatuloy. What the heck? Pero sa kalagitnaan na exciting na biyahe, pakunti-kunti na din kami dinadapuan ng mga problema. Okay. Wala ng traction. Tapos yung unahan din. Tapos yung radiator. Ang unang problema is hindi na namin alam kung nasaan yung guide. Dun sa unang ahon kasi, nagsabi sila sa amin na mauna na daw kami at susunod na lang sila dahil nagkaroon daw ng konting problema yung motor nila. Ayun, nagtatalo kami kasi hindi namin alam kung may didiretsuhan pa to. Kasi kanina pa kami bumabiyahe, parang tuloy-tuloy na daanan lang yung nakikita namin from ano, dito papunta doon. Ayun, hanggang doon. Oo, parang walang katapusan. Pangalawang problema is hindi na namin na budget ang gas namin. Kaming tatlo ay meron na lang tigi isang bar sa gas. Doon kasi sa mga unang napagtanungan namin, mabilis lang naman daw yung ruta ng Matmat. Pero problema is hindi namin naisama itanong kung gaano kalayo yung start ng trail from Gawaga Nature Park. Kumain din kasi sa amin yun ng parang 2 bar from 4 na bar. And since wala kaming guide, wala kaming idea kung gaano pa kalayo yung trail bago makarating ng bayan ng Matmat. And then sumunod yung oras. Oras na. 4:34, yari. Gabi na tayo. Gagabihin tayo, tangina. Sa kasalukuyan, 4:34 PM na almost magpa 5 PM na rin. Hindi namin alam kung ilang oras pa yung biyahe. Hindi rin namin alam kung gaano pa kalayo. Konting oras na lang at dadabo na yung dilim. Pang-apat, nagkakaroon na ng problema yung mga motor. Ano yun? Batas sa brake? Ha? Batas sa brake? Sa harap. Ha? Nasa harap. Ano mo kung may bato? Dito ha? Sa likod eh. Good eh. Ay pre, may sumasayad ba? May sumasayad sa kadena. Atras mo nga. Ayun, may bato nga. Ayun, nakikita ako. Yun, umangat. Yun, nalaglag na, okay na. Eh, sorry.
Dito sa area na to may nakita akong mga lokal na nagtatanim ng mga gulay. Ayun, may tanungan. Ayun, may tao. Tinanong ko kung gaano pa kalayo matmad magmula dito at ang sabi naman nila ay malapit-lapit na rin daw. Sa tansya ko sa way kung paano nila describe yung daan is nasa 3 to 2 kilometer na lang. So nabuhayan ako ng loob dahil mukhang aabot pa yung gas namin. Hindi ako papayag, pre. Sige, kaya yan. Naayos namin yung motor ni Tres, sumunod naman yung kay Brand. Kinain na naman kapal na putik yung harapan at likod na gulong ng motor. Ha? Lalapot. Ano na? Lalapot. So sinubukan namin buwasan yung mga nakabara para mapaikot yung gulong niya. Ayaw, gago. Layo pa natin. Diba? To. Nikot? Unikot. Medyo natagal lang kami bago napaikot yung gulong niya at nailagpas ng konti sa putikan. Nabandawan. After namin makahinga ng maluwag dahil okay na yung mga issues, yung motor naman yung Tres ang nagkaroon uli ng problema. Stretch na kasi yung ano. Chain. Nagkaroon ng mga bato sa kadena niya dahilan para kumalang to sa sprocket. Hanggang sa napansin namin na nai-stretch na pala yung kadena. Tapos pumapatong na to sa ngipin ng mga sprocket. Ang kinakatakot ko pag pinilit namin to paikutin, baka tuluyan na maputol yung kadena at mas lalo kaming mahirapan. Habang papalapit kami ng papalapit sa destinasyon namin, mas lalo kong nararamdaman na humihirap yung sitwasyon. Parang binibigilan kami na magpatuloy. Alam kong malapit na kami. Napakalayo ng biniyahe namin papunta dito para sumuko ngayon. Pero I guess, hanggang dito na lang. Nakakapanghinayang na sa dami ng mga sinacrifice namin nitong mga nakarang araw, hanggang dito lang pala yung maabot namin. Konting pagod na lang konting push na lang. Saglit na ahon na lang to, alam ko malapit na kami. We tried really hard, man. Doon pa lang sa pinilit namin suungin yung masamang panahon hanggang sa abutan ng antok sa gilid ng kalsada. Pero yun nga, I guess hindi para sa amin to. Sa ngayon, tingin ko magandang bagay din yun. Kasi sa totoo lang, dahil sa pangit yung weather, hindi ko maipakita sa inyo kung gaano kaganda tong lugar na to. Hirap tayo makapag-drone, hirap tayo makapaglabas ng camera, bitin tayo sa oras. Yung mga bundok sa gilid na pwede nating akyatin, hindi namin naakyat. Dami din kami hindi nagawa ngayong araw na to. Kaya siguro, mas maganda na bumalik kami sa ibang araw. Pagbalik doon, isasama ko uli kayo. See you soon, Matmad. Oh, ang ganda! Hayop. Yun o. Puta yun o. Nice one. Wow! Woo!